At sa iba pang ulat sa ibayong dagat, Amerika at Russia kapasuportado sa payapang solusyon sa kaguluhan sa Syria. At mga pulis sa Sudan napilitan na gumamit ng tear gas sa mga nagpoprotesta na mga estudyante. Ito ang mga ulat sa ibayong dagat ni Edwin Eusebio. Parehong naghayag ng kanilang kahandaan ng Amerika at Rusya. Ito'y para sa solusyong politikal sa lumalalim na kaguluhan ngayon sa Syria. Kinumpirma ito mismo ng United Nations. Samantala, itinanggi ng Moscow ang mga sapantahan na naghahanda ito para sa pagpapatalsik kay Syrian President Bashar al-Assad. Sinabi ng Russia na hindi lumalambot ang posisyon ito laban kay Assad. Sa kabila ito ng pagiging arms dealer ng Russia sa Syria. Nilinaw pa ng Russian Foreign Minister Sergei Lavrov na wala silang balak at hindi makikipag-usap kay Assad. Samantala, 20 buwan na ang pag-aalsa ngayon sa Syria. Nagsimula ito sa mapayapang protesta lamang na naging giyera sibil at naging sanhi na pagkakapatay sa mahigit 40,000 tao na. Samantala, gumamit na ng tear gas at mga batuta ang mga pulis sa Sudan. Ito'y para patrasin ang mga estudyante na naging marahas na at namukul pa ng mga bato sa mga alagad ng batas. Nagugat ang demonstrasyon ng mga estudyante sa Sudan kasunod ng pagkakapatay sa 4 nilang kasamahang estudyante. Sa gitna ito ng mga protesta laban sa pagtataas ng matrikula, itinaboy ng mga pulis ang may 400 mga estudyante na nagmarcha mula sa University of Khartoum hanggang sa Kapitolyo ng Sudan. Nagigpit ang Sudan sa mga mass protest na unang nagpatalasik sa mga lider ng Tunisia, Egypt at Libya noong isang taon. Ngayon man, hindi nagpapigil ang mga Sudanese para kondinahin ang pagtataas ng presyo ng kanilang mga bilihin at matrikula ng mga mag-aaral. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.